Itong Barangay Ginebra at Northport Batampier ay mukhang merong trade na gagawin at malamang ito'y ma-approve na ng PBA Trade Committee ngayon. Alam ng Barangay Ginebra kasi na may kulang pa dito sa lineup nila, lalo na at natalo nga sila dito sa TNT Tropa Giga. So parang na-realize ng Ginebra na kinakailangan pa nila ng additional players na tutulong. At ngayon, mukhang totohanan na yung pagkuha nitong Barangay Ginebra dito kay Arvin Tolentino ulit. At ang magiging kapalit na itong si Jeremiah Gray at isang first round draft pick ng Ginebra at baka isama rin itong si Bon Pesumal. So mukhang iyan ang magiging trade ngayon nitong Barangay Ginebra at Northport Batampier. Alam naman natin na merong history itong Northport at Ginebra na palaging nagte-trade at pati na rin sa Terra Firma, so hindi na nakagugulat kung ito nga ay matuloy. Alam natin ang Barangay Ginebra ngayon ay malakas yung lineup nila dahil nandiyan si Jamie Malonzo, nagbalik na. Pero dito sa laban nila sa TNT, parang may kulang pa. Tandaan natin, TNT, wala pa dyan si Brandon Ganuelas Roser. So pag nagbalik dyan si Roser, o kung makuha nila si Christian Stan Hardinger, abay magkakaproblema talaga. Hindi lang Ginebra, kundi ibang teams ng SMC. Kaya yan siguro dahilan kung bakit gusto ng Ginebra na makuha ulit si Arvin Tolentino. Kung makuha ulit ng Ginebra ito si Tolentino, ang laking bagay niyan para dito sa kanilang lineup dahil nakita na natin kung paano nag-blossom ang laro ni Tolentino dito sa Northport Batampier. Isa na siya ngayon sa top players dito sa PBA. Kaya asahan natin na itong Barangay Ginebra gagawin ng lahat para masiguro na ito si Tolentino ay mapasa kanila ulit. At kung kinakailangan nga na i-trade nila si Jeremiah Gray, si Bon Pesumal at isang first round draft pick, ito ay gagawin nila. At sa bandang huli, makatutulong ito dito sa Barangay Ginebra para mapalakas pa yung kanilang lineup ngayon at masiguro na sila ang makababawi pagdating dito sa panalo sa TNT. Ang San Miguel Beer ngayon ay mukhang determinado na kumuha ng talagang backup na magagamit nila para dito kay Junmar Fajardo dahil sa tingin ng SMB ngayon ay hindi na epektibo itong si Moana Tautua. At ang kinukonsidera raw ng San Miguel Beer na kunin nila ngayon ay itong si 6'10 Brandon Bates ng Meralco Bolts. Dahil kung sakasakali na makuha nila si Brandon Bates, abay ang laking bagay niyan para dito sa San Miguel. Dahil alam naman natin noong naglaban sila sa finals, itong si Brandon Bates ang naging gwardya ni Junmar Fajardo. So kung makukuha yan ng SMB, bawas na yan dito sa magiging problema nila. At alam din natin na ang SMB willing sila na mag-offer ng malalaking mga salary dito sa mga players. Kaya yan ang gagamitin na para ma-entice itong si Brandon Bates na lumipat na dito sa San Miguel Beer. Alam natin na may kontrata pa si Brandon Bates dito sa Meralco, pero willing daw ang San Miguel Beer na i-buy out ito. Ang tanong na lamang dyan ay kung sino magiging. Baka si Moana Tautua ang i-offer ng San Miguel Beer dito sa Meralco Bolts na kapalit ni Brandon Bates plus isang first round draft pick. Posibleng ganyan ang mangyari o kaya naman baka si Jeron Teng ang isama ng San Miguel Beer doon sa trade, pati na itong si Moana Tautua. So yan yung mga options ngayon na kinukonsidera ng SMB, lalo na at gusto nila na masiguro na magiging mas maganda ang resulta nito para sa kanilang lineup. Alam naman natin na ang San Miguel ngayon ay determinado na gumawa ng paraan para masiguro na sila ay hindi mapag-iiwanan dito sa Commissioner's Cup. Medyo nag-i-struggle nga sila, pang-8 sila dito sa playoffs at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang manalo dito sa mga remaining games nila. At yan din ang dahilan kung bakit asahan natin na gagawin nila ang lahat para makuha nga si Brandon Bates at magkaroon sila ng mas malaki na mga center. Ayon dito sa lumabas na report sa Spin PH ay mukhang ito raw Converge Fiber Xers ay willing na i-trade itong si Justin Arana at ang mga future first round picks nila para makuha itong si Mikey Williams ng TNT Tropang Giga. Itong Converge daw ayon dito sa Spin PH mukhang ang gusto nila ngayon ay yung tinatawag na baka win now policy katulad ng ginagawa ng SMC. Pero may mga nasa management naman ng Converge na ayaw bitawan itong si Justin Arana. Sa ngayon kasi yung rights ni Mikey Williams ay nandito pa rin sa TNT Tropang Giga. Pero merong mga nagsasabi na itong Converge Fiber Xers daw ngayon ay willing na makipag-trade. Patuto daw si Justin Arana o kaya itong si Jeyo Ambohot ang kanilang papayag na i-trade para dito sa
serbisyo ni Mikey Williams. Pero meron namang mananiniwala na hindi ito gagawin ng Converge. Kasi kung inyong maaalala, nitong nakaraang PBA draft, in-offer daw ng TNT itong si Mikey Williams dito sa Converge kapalit nung second round draft pick nila. Pero tumanggi ang Converge. So kung tatanggi ang Converge dito sa second round draft pick, bakit naman nila ngayon i-offer itong si Justin Arana? So yan ang kailangan pag-isipan siguro mabuti kung matutuloy ba talaga itong ganyang klaseng negosasyon. At sa tingin ko lang, malulugay Converge dito. Dahil si Mikey Williams, 33 years old na. Ilang taon na lang yan bago land dito sa prime niya. Samantala si Justin Arana ay batang-bata pa. Kaya sa tingin ko mas makabubuti dito sa Fiber Xers na hayaan na itong si Mikey Williams sa TNT o kaya ay humingi sila ng ibang kapalit at wag itong si Justin Arana. Dahil yan ang magiging cornerstone ng prangkisa nila kasama itong si Baltasar at si Stockton. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay ready na raw mag-offer ng malaking kontrata dito kay Jason Perkins. Mukhang seryoso itong Magnolia ngayon na talagang sabihin na nating ma-improve yung kanilang lineup. At yan ang dahilan kung bakit willing na sila na mag-offer ng malaking kontrata dito. Sa ngayon, dito natin masasabi na kung ito'y mangyayari, makikita natin talaga dito na itong Converge Fiber Xers o itong Magnolia Chicken Templados ay talagang seryoso na. Alam natin na franchise player nitong Phoenix Fuel Master si Perkins. So kung sakasakali na ganyan ang mangyayari at mapupunta siya sa Magnolia, napakalaking bagay niyan para mag-improve yung lineup ni Coach Chito Victolero. Hindi pa maliwanag kung sino ang ipapalit ng Magnolia. Pero posible na baka itong si Aris Dionisio o kaya si Joseph Eriobo at isang first round draft pick ang ibibigay ng Magnolia kapalit ni Perkins. Kung sakasakaling matuloy ito, dito natin masasabi na itong Magnolia Chicken Templados magiging isang serious at legitimate title contender. Lalo na kung ang front court mo ay nandiyan si Perkins, si Lucero at itong si Ian Sanggalang. Ngayon, alam natin na ang Phoenix ay independent team, so hindi yan basta-basta papayag na lamang doon sa trade na malulugi sila. Pero paano na lamang kung limitado talaga budget ng Phoenix at kung sabi nga nila itong si Perkins mismo ang mag-request na ma-trade. So ibig sabihin maraming kinakailangan tignan dito ang Magnolia na po pwedeng mangyari kung saan baka kinakailangan nila na gumawa ng paraan para makuha si Perkins pero baka pagbibigay din ng sulit na kapalit dito sa Phoenix. Pero syempre, depende rin yan sa budget ng Phoenix. Dahil kung limitado budget ng team nila, no choice sila kung hindi tanggapin yung bench players ng Magnolia dahil hindi naman nila ma-afford yung salary ng mga starter nito. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Alicia Garcia, Michael D, pati na rin si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas, si Enju, si Dexter Domer, Jonel Alagon at Celino Valles family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang at ang mga regular natin na mga viewer.